Sa pagtatapos ng bakbakang Osaragi vs Dump ay isa na namang malupit na labanan ang ipapakita natin sa video na to. At dito nga sa ating video na to ay i-review na natin ang paghaharap nitong sina Nagumo laban dito kay Minimalist, kung saan ay masasaksiyan din natin kung gaano nga ba katindi ang isa sa pinakamalakas na order member na Masters of Disguise na si Nagumo. Pero bago nga natin simulan ng bakbakan ay gusto ko lang i-share sa inyo mga idol na mapapanood nyo ang lahat ng episodes ng Sakamoto Days sa Bilibili ng libre. At syempre huwag nyo din kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts para manonotify ka every time may bago tayong videos at anime update, especially sa seryeng to ng Sakamoto Days. Kaya na may hindi na natin patatagalin pa, let's go! Amman mo ari da na. Sa pagsisimula ng panel ay mabalik tayo sa Variety Store kung saan nakipaglaban itong sina Shin at Lu against dito kay So. At makikitang exhausted ang mga ito dahil sa sobrang pagod lalo pat malaking amount ng energy ang kanika nilang nagamit. However mga idol ay nakatakas dito itong si So mula sa pagkakatali matapos nila itong gulpihin. Makikita naman dito sa pagtakas nitong si So ay pumara pa ito ng taxi at sa time span mula nang mabugbog ito nila Shin at Lu ay agad namang bumalik yung dating eagerness nito para makapatay ulit ng mas marami pang tao. Sa pang-aago niya dito ng taxi na binayaran na ng customer na kasalukuyang nakasakay dito, mapagkumbaba pa nitong sinabi na pasensya na nga daw at medyo madedelay ito sa pupuntahan niya. Nagpakawala naman dito ng napakalawak na pagngisi yung pasahero na nasa likod ni So at sinabing wala nga daw problema at in fact nakarating na nga daw siya at pababa na nga rin daw sila. Sa paglingon ni So ay makikita dito itong isa pang order member na si Yo at bigla na lang nitong inumbagan itong serial killer. Meanwhile, dito ay makikitang dinala ni Sakamoto etong sina Shin at Lu sa pinakapaborito nitong holistic healer na si Granny Mia, in which ay ayon kay Sakamoto ay isa nga daw itong legendary healer para sa mga assassin na gumagamit ng mga pamamaraan like acupuncture at mga herbal remedies at kilala nga din ito sa galing nito sa pagpapagaling ng kahit na anong sugat mula sa kahit anong labanan. Kaya naman dahil sa mga nagagawa nito ay binansagan itong God Hands. So dito na nga isinimulan ng i-reignite nitong si Granny Mia yung stamina nitong si Shin at nagawa din itong maibalik yung clairvoyant power niya. Dito rin ay in-inform ng healer etong si Shin na etong bagong ability niya ay talagang malaki ang magiging downside sa katawan niya kapag ginamit niya ito ng sobra-sobra. Na-figure out nga din ni Granny Mia na siguro dapat mga 5 minutes lang ang limit sa paggamit ni Shin ng bago niyang ability. Nagsagawa din ng check-up etong si Granny Mia sa ating bida, admitting na kamuntikan niya nga daw na hindi na makilala etong si Sakamoto dahil sa pagtaba nito. Bali ang tansya ng matanda na dahil sa 5 years na gap mula nang magretiro si Sakamoto, malamang ay nasurpass na nga doon ni Nagumo yung lakas ngayon ni Sakamoto. Nabanggit din nito na yung fitness level ng katawan ng ating bida ay nasa 30% na lang kumpara sa dati. However, sinabi dito ng ating bida na wala na nga daw siyang pakisabagay na to at hindi niya papayagan na magpagala-gala yung mga killers ng mas matagal pa. Dito mukhang naintindihan naman ito ng matandang healer at bago matapos yung check-up na yon ay isang matinding bigwas sa sikmura ang ibinigay nito kay Sakamoto. Claiming na pinatamaan niya nga lang daw yung pressure point at sa mga oras na to mas maayos na nga daw ang kondisyon ni Sakamoto. Meanwhile, mamamata naman dito etong si Minimalist sa labas ng Sakamoto's convenience store. At dito nga sa loob ay makikita naman etong si Aoi na kausap si Sakamoto sa telepono. Sa pagpasok ni Minimalist ay welcome siya dito ni Aoi at sinabing ano nga ba daw ang may tutulong niya. Nasa pagsagot naman nito ay ipiniramdam niya ang kanyang nakakagimbal na aura kay Aoi at demanding na nagtanong ito kung nasaan na nga ba daw si Sakamoto. Despite naman sa dalang panganib nitong si Minimalist ay kalmadong tumugon dito si Aoi na wala nga daw ang kanyang asawa at nagpunta nga raw ito sa isang holistic healer. At dahil sa sagot na yun ni Aoi ay ipinaintindi na itong si Minimalist yung sitwasyon. Makikita ditong dinampot ni Minimalist yung cash box at kasunod nito ay dinurog niya ito gamit lang ang kanyang mga kamay hanggang sa magmukha itong maliit na bola. Nagulat naman dito si Aoi hindi dahil sa pagkakadurog ng cash box kundi dahil sa tanong na paano naman daw yung perang nasa loob ng dinurog niyang box. Dito ay kasunod na pinunit ni Minimalist yung counter table na para bang papel lang at kasunod ay sinakmal nito sa leeg si Aoi while demanding na dapat nga daw ay magsimula na itong mag-cooperate at nang hindi ito matulad sa cash box na yunipi niya kanina. Subalit bago pa man ito matapos ang sasabihin makikita ditong binali ni Aoi yung braso nito at pagkatapos nun ay pinasigundahan niya pa ito ng saksak sa leeg sa pamamagitan ng napaka-smooth na galaw. Dito ay napalhod etong si Minimalist at bahagya pang nagulat sapagkat wala naman siyang nakita ng bakas ng dugo sa pagkakasaksak sa kanya. Dito habang kinakapa ang sarili at habang nakatitig kay Aoi, sa isang kisap mata bigla na lang naging ibang tao yung kaharap niya. At eto nga ay naging si Nagumo, ang Masters of Disguise.
Dito ay nakatawang sinabi ni Nagumo na nagbibiro nga lang daw siya. Ang dahilan nga daw kaya't hindi pa patay etong si Minimalist ay dahil sa laruan lang etong gamit niya. Bali mga idol, kaya nandito etong si Nagumo ay kinausap pala siya dito ni Sakamoto na tumao muna saglit sa tindahan bilang kabayaran sa pagkakautang nito sa kanya. Wala namang nagawa dito etong si Nagumo at napapayag siya since bukod sa utang ay babayaran pa nga daw siya ni Sakamoto para sa araw na to. In the present time, sinabi dito ni Nagumo kay Minimalist na kaya nandito siya humingi nga daw ang isang kaibigan ng pabor na magbantay dito at sino naman daw siya para tanggihan yon. Bali nga ay katulad nitong si Osaragi ay ipinapakita din dito mga idol yung power gap ni Nagumo against dito kay Minimalist at kung gaano nga ba talaga kalakas ang mga miyembro ng order. At sa pagsugod niya dito ng serial killer hindi man lang nito napansin yung pagkuha ni Nagumo sa cellphone nito. Despite nga dito sa pakiusap ni Nagumo na wag nga doon itong guluhin yung mga naka-display dahil baka pagalitan siya ni Sakamoto pagdating, hindi man lang dito nakinig si Minimalist at magkakasunod ditong ipinagbabato kay Nagumo ang mga bawat mahawakan nito. Unfortunately hindi man lang nakapatama etong si Minimalist sa napakabilis na paggalaw ng Masters of Disguise at during nga ng rampage na to ay binuksan ni Minimalist yung pinto ng isa sa mga chiller at dito nga sa reflection nito mula sa glass door ay bigla na lang itong lumingin sa kanya at pagkatapos ay sinakal siya nito. Bali nga mga idol hindi pa nga na-explain sa buong manga sa kung paanong nagagawa ni Nagumo na makakopya ng eksaktong appearance, body build at maging boses ng isang tao. At despite sa laking tao na itong si Minimalist ay casual na naiaangat ni Nagumo ang serial killer gamit ang isang kamay lang. At dito nga sa mga nakuhang kung ano mula kay Minimalist wala siyang nakitang mapapakinabangan para makakuha ng impormasyon. Kaya na may dito parang bata niya lang itong inihagis at napagpasyahan niyang tapusin na nga daw ang laban ng mabilis. Sa pagbukas ni Nagumo na itong weapon case niya ay bubungad itong signature weapon niya which is isang multi-tool na may 6 na iba't ibang functions. Dito ay napag-alaman natin na katulad ni Minimalist ay naboboring nga din itong si Nagumo sa pagpatay. Kung kaya't para magkaroon ng thrill pinapili ni Nagumo itong si Minimalist na kung alin nga daw sa 6 na talim ang gagamitin niya sa pagpaslang sa kanya. Bale imbis na mamili ay nagwala pa nga dito itong si Minimalist kung kaya't nahalata ni Nagumo na hindi talaga ito pipili. Dito ay naglabas si Nagumo ng isang dice para eto na daw mismo ang magpasya at gamit ang isang magic tricks ay bigla na lang itong nawala sa mga kamay niya. Makikita naman dito na may kung anong nanguya si Minimalist sa bibig niya at sa pagbuka nito ay agad na bumungad ang 3 dots mula sa dice ni Nagumo kung kaya't bago pa man tuluyang makita ni Minimalist yung resulta ng dice ay sobrang bilis na nakapunta ni Nagumo sa likod ni Minimalist at gamit ang number 3 weapon ay wala nitong pag-aalinlangan na pinugutan ng ulo ang serial killer. Sa pagtatapos ng labanang to, habang nakatayo etong si Nagumo sa harap ng nasirang tindahan, ay napagpasya niyang i-celebrate man lang ang pagkakapanalo sa pamamagitan ng pagbubukas ng delata. At dahil sa sobrang kalat mula sa rampage ni Minimalist, siya nga din daw ang mayayari kay Sakamoto at dito nagtapos yung chapter na to. Mga idol, abangan nyo lang yung susunod nating video sapagkat walang katapusang bakbakan pa din and this time, pagkakataon namang magpakitang gilas ng greatest hitman of all time kung saan ay haharapin naman nito ang pang-4 na miyembro ng Death Row Inmates. Bali nga dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!